Dekada 90. Pasado 9:00 ng gabi. Hinahalukay ko ang isang basurahan sa tabi ng isang talipapa. Tinatalo lang ng matindi kong pagkabagot ang napakabahong amoy. Hindi ko rin problema ang mga insekto at dagang di naman interesadong mga gat sa akin. Nagbabaka sakali lang akong may mahanap na prutas na pwede pang kainin. Hindi naman ako gutom, pero sadyang ginagampanan ko lang ang pinili kong papel. Sarado na ang ibang mga pwesto sa talipapang iyon. Kasi nga, pasado 9:00 na. Ang naiwan na lamang ay ang ihawan ni Lorena at ang pwesto ng isang magbabalot. Dumating ang asawang pulis ni Lorena. Bungad tanong ng babae ay kung nahuli na raw ba ang pumatay sa kanilang kapitbahay na si Doray. Napalingon ako. Nakita kong karga ni Lorena ang 2 anyos silang anak na si Rafael. Katabi naman ng babae ang nag-iihaw niyang pinsan. Nakita ko ring umiling si P.O. Tugabo na nakatayo naman sa harap ng kanilang pwesto. Sabi pa nito, sadyang mahirap hanapin ang misteryosang pumapatay ng mga nagkakasala sa batas. Dagdag pa ng lalaki, matagal na raw may ganoong kaso sa buong Luzon. Pinapatay ang mga preso sa loob ng mga kulungan o yung mga huhulihin pa lamang. Sumingit naman sa usapan ng magbabalot na si Mang Erning. Tanong nito, kung ang tinutukoy daw ba ng mga pulis ay ang hinihinalang hindi tao. Pahayag ni P.O. Tugabo, Mang Erning, oo. Kakaiba ang pagpatay sa mga preso. Pero hindi pa naman namin sinasantabi ang anggulo na baka may paraan lang silang ginagamit na di pa namin nalalaman. Malabo naman kasi ang iniisip ng aswang eh. Katangisip lang yung mga yan. Pagtututol naman ng matandang magbabalot, totoo ang mga halimaw sa dilim. Matagal na silang nabubuhay kasama ng mga tao. Baka nga raw nasa paligid lang ang pumatay kay Doray noong oras na yon at nakikinig sa kanilang usapan. Napakamot ako sa batok at ibinalik ang pansin sa paghahalukay ng basurahan. Narinig ko nagsalita si Lorena. Tinanong nito kung gaano na ba kabigat ang kasalanan ng nagngangalang Doray kaya iyon pinatay ng kakaibang salarin. Tugon ng asawang pulis, hindi nga ganoong kabigat ang kasalanan ni Doray. Pero may pagkakamali pa rin ng babae. Lihim na napatiim ang mga bagang ko. Hindi mabigat. Siguro nga, hindi ganon kabigat para sa batas. Pero para sa pamilya ng Doray na yon, walang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Nasusuka ako nang maalala ang nangihibabaw na pait ng kalungkutan sa kanya. Lungkot dulot ng pagkawalay mula sa kanyang kabit. Oo, may konting tamis ng ligaya. Pero napakalabnaw. Siguro, dahil kumukupas na ang ligaya sa kanyang kalooban matapos mahuli ng kanyang lehitimong asawa. Idagdag pang napakapakla rin ng pagiging desperada ng Gaga. Iniisip kong paano malulusutan ng kaso at nang makabalik na sa piling ng nilalanding lalaki, ni hindi man lang nasasabik na mabalikan ng napakaliliit pang mga anak. Angking, ano ba't naghahanap ka na naman ng pagkain dyan sa basura? Diba sabi ko naman sa'yo, kapag nagugutom ka, lumapit ka lang sa akin. Heto may natira pa namang barbecue at isaw rito. May kanin din, kuha ka na. Napalingon ako kay Lorena nang tinawag niya ako. Kita ko ang matamis niyang ngiti sa akin. Sumigod na pa ang pulis at sinabing wag na raw akong mahiya. Doon ko napansin ang kanilang anak na karga na pala ni P.O. Tugabo. Sa totoo lang, bahagya akong nainggit. Iyon ay kahit mahigit 200 taon na mula nang muli akong mabuhay bilang isang vampira. Nangungulila pa rin kasi talaga ako kina Tatay Inigo at Nanay Lenora. Pinahid ko ang payat na mga palad at braso sa madungis kong damit. Pinunasan ko naman ang bimpong nakasabit sa leg ang aking nanlilimahid na muka. Lumakad ako papunta sa mag-asawa. Pinapanatili ang kilos ng isang taong grasang medyo wala sa sarili. Inabutan ako ni Lorena ng 2 tuhog ng barbecue at isang takal ng kanin. Kimi naman akong ngumiti bilang pasasalamat. Umupo sa may bangketa at nagsimulang kumain. Medyo naduwal kasi may kahalong bawang ang sarsa ng pagkain. Pero konti lang naman kaya kinaya ko na lang sa ngalan ng pagbabalat kayo. Habang kumakain ako ay kinausap ako ni Lorena. Tinanong niya ako kung saan daw ba ako tutuloy nung gabing iyon. Alam kasi niyang nagpapalaboy-laboy lang ako sa bahaging iyon ng Quezon Province. Sa mga bangketa at eskinita lang natutulog. Kailan lang ako pumirmi ng matagal sa isang lugar dahil naroroon si Lorena.
Nanatili akong tahimik na kumakain. Tinapik niya ako sa balikat. Naramdaman ko ang medyo mainit niyang palad. Mas mainit sa pangkaraniwang palad ng tao. Para sa pandama ko ay kahawig iyon ng maligamgam na tubig na inilapat sa balat ko. Sinabi niya sa akin kung gusto ko raw bang tumuloy sa kanilang bahay. Ayun nga at may bakante pa silang kwarto sa may likod bahay. Nagsisilbi raw nila iyong bodega, pero malinis naman. Pwede raw ako roon kung gusto ko. Dagdag pa niya, Sa totoo lang, Angging, pati ako ay nagtataka na rin eh. Pero masyadong magaan ang loob ko sa'yo. Kaya gusto kitang tulungan sa abot na makakaya ko. Mas mabuti na rin may dagdag kasama kami sa bahay, lalo kapag di nakakauwi sa gabi ang asawa ko. Ilang ulit na niya akong inalok ng ganon. Pero palagi akong tumatanggi. Maski nung oras na iyon ay hindi ko pa rin siya tinugunan. Hindi naman kasi kailangan. Nang matapos akong kumain ay tumayo lang ako. Nilingon ko siya. Nakangiti pa rin siya sa akin. Nanatili lang ako sa kilos kong parang walang muwang sa mundo. Pagkatapos ay tumalikod na ako at lumakad. Narinig ko pa ang sinabi ni Mang Erning na mag-ingat daw si Lorena dahil hindi raw maganda ang kutob niya sa akin. Walang gana akong nagtungo sa isang parke. Sarado na dapat iyon, pero madali naman sa aking lundagin ng bakod. Umupo ako sa isang bakal na duyan. Wala akong ibang marinig kundi ang langit-ngit ng kinaupo ang duyan at ang banayad na sipol ng hangin. Bumuntong hininga ako. Kinamot ang sentido ng mahahaba kong mga kuko. Mga kukong hindi nakikita ng ibang mga tao kapag pinapagana ko ang sabulag ni Tio Diego. Nagsimulang tumakbo ang isip ko. Di naman ang pagkabagot na nangungulit sa kalooban ko. Siguro nga ay sadyang ganito talaga ang mga immortal. Normal na sigurong kaharapin namin ang masidhing pagkasawa sa buhay na walang kamatayan. Napakarami ko ng iba't ibang tahak sa loob ng 200 taon. Yan ay matapos ako magpaalam sa tribo sa kabundukan. Naging tindera sa palengke, belya, mga awit, katipunera, guro, kusinera at artista sa teatro. Walang direksyon ang buhay ko. Pinaghandaan ko sa Celeste, pero hindi naman siya dumating. Hinuha ni Tio Diego, malamang naghahanap pa iyon ng paraan para mas lumakas at mapatay ako. Hanggang sa, ayun nga, at naisipan kong maging isang taong grasang palaboy dahil lang nabagot ako. Ginamit ko ang pangalang Angging. Ginamit ko ulit ang sabulag ni Tio Diego para baguhin ang itsura ko sa paningin ng mga tao. Yun nga lang ay sa pusod ko yun ikinabit para matakpan ang damit. Katakataka naman kasi kung kakikitaan mo ng gintong hikaw ang isang pulubi, di ba? Mahigit 1 taon din ako nagpalaboy-laboy sa mga lansangan noon, hanggang sa nakarating ako sa isang lungsod dito nga sa may Quezon Province. Hindi ko akalaing may kukuha pa pala sa interes ko nang makita ko si Lorena. 25 anyos na may bahay ni Pio Tugabo at nanay ng 2 anyos na si Rafael. Naramdaman ko kay Lorena ang isang kakaibang init. Init na kahawig ng maligamgam na tubig kapag nadadampi sa balat ko. Kaya naisip kong maligid sa kanilang pamilya. Sa katunayan, kapag umaga, doon ako nagtatago sa loob mismo ng kanilang bahay. May madilim na bodega roon kung saan pwede akong pumahalo sa anino. Ang mismong bodega kung saan niya ako gustong patuluyin. Kaya nga, nasabi kong hindi na niya ako kailangang alukin dahil ilang araw na rin akong nananatili roon. Siguro nga, siya na lang muna ang pagtutuunan ko ng pansin. Lumipas sa mga araw at gabi. Doon nga ako nananatili sa bahay ni Lorena ng palihim kapag may araw. Lumalabas naman ako at nagpapalaboy-laboy sa mga lansangan kapag gabi. Nasaksihan ko kung gaano nangingibabaw ang ligaya at pagmamahalan sa loob ng tahanang iyon. Nasaksihan ko kung paanong nalulungkot si Rafael kapag umaalis ang ama para magtrabaho. Nasaksihan ko rin kung paanong gumuguhit ang pagkabahala sa mukha ni Lorena kapag hindi nakakauwi sa gabi ang kabiyak. At nasaksihan ko rin kung paano gumuho ang mundo ng mag-ina. Isang gabi, hindi ulit nakauwi si Pio Tugabo. Pinakalma ni Lorena ang sarili sa pag-iisip na baka may importanteng kaso lang na inasikaso. Subalit, sumapit na lamang ang umaga ay wala pa rin ang asawa. Gumulong ang tanghali at hapon, hindi pa rin talaga ito nakakauwi.
hanggang sa sumapit na nga ang gabi. May kumatok na 2 pulis sa kanilang bahay. Ibinilita ng mga pulis na nawawala raw si Gabo. Hindi raw nila alam kung saan ito pumunta at kabaha-bahala sapagkat ang kasong hinahawakan doon ni Gabo ay may kinalaman sa mga nawawalang kalalakihan sa lungsod. Agad na napaluha si Lorena. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Imposible naman kasing mawala ng gano'n na lang ang kanyang asawa. Isang bagay na sinangayunan ko. Napalingon ako kay Rafael na nakaupo sa tabi ng ina. Humikbi na rin kasi ito. Pahiwatig na naunawaan niya ng bahagya ang nangyayari. Iyon nga lang ay wala pang maibigay na matinong paliwanag ang mga pulis. Hindi pa raw kasi tapos ang kanilang imbestigasyon. Pagkaalis sa mga pulis ay agad na nagpunta ng kwarto ang mag-ina. Sumunod naman ako at pasimpleng kumubli sa ilalim ng kanilang maliit na altar. Dinig ko kung paano silang pumalahaw habang nananalangin na sana ayos silang kanilang padre de familia. Magkakasunod ang mga tanong ni Rafael na hindi masagot ng kanyang mama Lorena. Wala ring tigil ang pagkikbi ng babae habang pilit na pinapatulog ang anak. Mga 2 oras pa, nakatulog na rin si Lorena sa kakaiyak, maging ang bata ay nahimbing na rin. Maingat akong lumabas mula sa anino at pinatay ang ilaw sa kanilang kwarto. Maigi na iyon para manatili akong nakahalo sa dilim habang ginagawa ang binabalak. Mabuti nang siguradong hindi nila ako makikita kung sakali mang magising sila. Lumapit ako sa kanilang kama. Tinitigan ko muna sila sandali upang siguraduhin tulog nga ang dalawa. Tahimik kong inilapat ang kanang palad sa dibdib ni Lorena at marahang hinigop ang mapait niyang lungkot. Maingat upang hindi mapasobra. Pilit kong pinigil ang pagkahayok ko sa damdamin ng iba. Hindi naman ako nahihirapan sapagkat sumabay sa nahihikop ko ang kakaibang init ng babae. Nang kumalma na ang puso ni Lorena, ay binaling ko naman ang tingin sa paslet. Hinaplos ko muna sandali ang kanyang isang pisngi bago ko inilapat ang palad sa kanyang dibdib. Hinigop ko rin ang kanyang lungkot at pagkabahala para sa nawawalang ama. Hanggang sa napahinto ako nang maramdaman ang parehong init na naramdaman ko sa kanyang ina. Sinubukan ko makahugot ng paliwanag mula sa isip ko. Subalit, nagulat na lamang ako nang biglang dumilat si Rafael at tumitig sa akin. Hindi ako gumalaw. Baka sakaling hindi naman talaga niya ako nakikita. Kumurap ang bata at ginusot ang mga mata. Pagkatapos ay muli itong tumitig sa akin. Tuluyan siyang bumangon, tsaka hinaplos sa maputla kong pisngi. Doon ay bigla na lamang siyang nagsalita. Ate, tulungan mo si Papa. May powers ka, diba? Tulungan mo po si Papa. Friend ka ni Mama eh. Bigyan ka food ni Mama eh. Tulungan mo din po si Mama, ate. Hanap mo po si Papa. Please po. Lalong nanlaki ang mga mata ko sa mismong sandaling iyon na hindi ko ginamit ang sabulag. Noong nakita niya akong binigyan ng pagkain ni Lorena, ay gamit-gamit ko iyon at nasaan yung taong grasa ako. Ibig sabihin, walang epekto sa kanya ang sabulag ni Tio Diego. Paano nangyari yun? Muli siyang nakiusap sa akin. Inulit niya ang paghingi ng tulong para sa kanyang papagabo. Napapikit ako sandali. Pagdilat ko ay tumingin ulit ako sa kanyang mga mata at ngumiti. Hindi ako nagsalita. Tinapik ko lamang siya sa ulo, tsaka pinahiga. Hinagkan ko ang kanyang noo at hinaplos ko ng muli ang kanyang dibdib. Tanong niya sa akin. Ate, anong pangalan mo? Ninitian ko siya ulit. Mara ang pangalan ko. Sige na baby, matulog ka na ulit.